Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na isyo tungkol po sa Pi Network founder na si Ginoong Dr. Nicholas Cucalis. Yan, matapos po siyang batikusin online at tawaging scammer. Yan, kasabay nito ay pag-uusapan din natin kung bakit bumabagsak ang presyo ni Picoin at kung may pag-asa pa ba itong makabawi or makarecover, at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa pa rin sa project na ito. Yan, kung isa ka po sa mga nagmina ng Picoin mula pa noong taong 2019, siguradong damang-dama mo ang frustration ngayon. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari? Kaya yan po ang siyang ating aalamin, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba bumabagsak ang presyo nitong si Picoin? Sa mga nakaraang linggo ay sunod-sunod ang dagok sa cryptocurrency market. Hindi lang po kasi talaga itong si Picoin ang apektado, kundi pati na rin ang mga bigating crypto tulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. Bumagsak nga si Bitcoin sa ilalim ng $100,000. Isang pangyayaring hindi po inaasahan matapos ang ilang buwang pag-surge ng kanyang presyo. Pero si Picoin, mas matindi po ang kanyang inaabot. Bumaba po siya sa ilalim ng 0.50 at halos tumama po siya sa presyong 0.47 bago po siya nagkaroon ng kaunting rebound. Sa ngayon, pilit po niyang pinanghahawakan ang presyong 0.50 na ayon sa mga analyst ay isang critical support level. At ang dahilan, ayon po sa mga eksperto, isa po sa mga malalaking bagay dito ay ang tinatawag po na geopolitical tension. At ang geopolitical tension na yan ay syempre sa pagitan po ng US at saka Iran. Yan na rin po yung halos nilalaman ng mga balita natin sa main na social yan sa main na yan yung main na balita natin or mainstream media. Ngayon, sa tuwing may banta ng gulo or digmaan ay nagkakaroon po ng market panic at karaniwang nagbebenta ang mga investors para i-secure ang kanilang kita or maiwasan ang pagkalugi. At yan, ito po yung matinding laman ng balitang ito. Yan, ang founder po ng Pi Network, yan, ay binatikos at yan, siya naman ay naglabas ng kanyang pahayag tungkol dito. Yan, habang patuloy po ang pagbulusok ng presyo ni Picoin, lumabas po itong si Dr. Nicholas Cucalis, ang founder po ng Pi Network, upang subukang pakalmahin ang community na tinatawag pong pioneers. Ayon po sa kanya, ang nangyayaring ito ay bahagi lamang ng natural na galaw ng crypto market at hindi raw ito tanda na naguguha na po ang buong project. Pero hindi ito naging sapat para sa ilan. Meron pong isang user sa social media ang diretsahang nagtanong. Ayan, ito po yung kanyang matinding tanong dyan. Scammer ka ba? Ayan, yung kanyang diretsong tanong dito. Laging bagsak itong si Pi. Suportahan mo naman at itaas ang kanyang presyo. Ayan po yung nilabas na diretsang tanong ng isang user. Kaya yan, ulitin natin, scammer ka ba? Laging bagsak na lang ang Pi. Suportahan mo naman at itaas ang kanyang presyo. At ngayon ay ito naman yung naging sagot or response ni Dr. Cucalis sa kanya. Yan, sabi niya rito, alam mo ba ang tungkol sa crypto? Bakit ang iba ding cryptos ay bumababa? Kaya yan, sinagot po ni Dr. Cucalis ng mga tanong. Yan. Kaya sabi niya ulit dito, do you know about crypto? Why are other cryptos going down? Yan. Ngunit hindi pa rin po napaamo ang commenter. Yan, meron po ulit response ang commenter dito. Yan, sabi niya rito ay, since I bought Pi,
It has been falling. I've seen 3 ups and downs. I have no confidence in Pi anymore. I will cut my losses and won't invest in companies like yours. Kaya yan. Sabi niya ay mula daw po nang bumili siya ng Pi ay laging pababa na lamang ang presyo nito. Tatlong beses na lang umangat, pero 5 beses nang bumagsak. At dahil dyan ay nawalan po siya ng tiwala. Kaya magkakatlos na lamang daw siya. Ayan. At hindi na raw siya mag-i-invest dito kay Pi. Yan, makikita natin dito ang matinding frustration ng ilang users na baka umasa po ng mabilisang kita or instant na pagtaas ng presyo. Ngayon ay may pag-asa pa ba talaga itong si Pi Network na makabawi? Ayon po kay Dr. Altcoin, isang kilalang crypto analyst, ay malaki ang posibilidad na manatili itong si Picoin sa pagitan po ng presyong 0.40 hanggang 0.50 hanggang sa katapusan ng buwan ng August. Hindi rin daw masyadong makakatulong ang paparating na Pi Day 2 event na dati ay inaasahang makakapag-angat sa market hype ni Picoin. Ang sabi ng ilan, hanggat walang mass adoption, utility o mas malinaw na real-world use cases itong si Picoin, mahihirapan itong makarecover or makabawi sa kanyang bumagsak na presyo. Ngayon, ang sunod po nating katanungan dito ay, totoo bang scam itong si Pi Network? Ang tanong na ito ay matagal nang usap-usapan dito sa community ng crypto. Hindi natin masasabing scam agad itong si Pi Network dahil sa kabagalan ng development or pagbaba ng kanyang presyo. Ang totoo, wala pa si Picoin sa kanyang fully open na mainnet or hindi pa fully nabukas ang kanyang blockchain network kung saan ay pwede itong matrade sa mga malalaking crypto exchanges na tulad ni Binance at Coinbase. Kaya sa ngayon ay nasa partial pa lamang, partial na open mainnet siya. Kaya medyo limitado ang kanyang galaw at saka liquidity. Marami pong project sa crypto ang nagsimula sa ganitong paraan. Ang kaibahan lamang ay kay Pi ay sobrang tagal ng kanyang development at walang gaanong malinaw na timeline. Pero dapat po nating tandaan, ang pagbaba ng presyo ay hindi po agad nangangahulugang scam. Marami pang factors ang dapat isaalang-alang, gaya po ng market condition, supply and demand at saka confidence ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa kay Pi Network? Yan, tayong mga Pinoy ay ilan po sa mga pinaka-aktibong users ng Pi Network. Marami po sa atin ang nagmina araw-araw, umaasang balang araw ay magkakaroon ito ng mataas na halaga. Pero sa nangyayaring ito, marami pong nawawalan na ng pag-asa. May ilan na handang ibenta ang kanilang Picoin sa murang halaga at ang iba na may naghihintay pa rin ng miracle or milagro. Ang totoo, kung umaasa tayo na yayaman tayo dito kay Picoin sa loob lamang ng isang taon, baka kailangan nating magbago ng pananaw. Ang crypto po, tulad ng kahit anong investment, ay nangangailangan ng matinding pasensya, research, at saka risk management. Ayan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ay masasabi kong hindi po sapat ang hype at followers para masabing magiging matagumpay ang isang crypto project. Si Pi Network ay may malawak po na community, pero kung wala pong malinaw na token utility, integration sa real-world applications, at saka transparency sa development roadmap, mahihirapan itong makuha ang tiwala ng mas malawak na investors. Hindi po sapat na sabihin lang na hintayin ang fully open mainnet. Kailangan po natin ng konkretong aksyon, updates at saka pagbabago. Sa ngayon, kung ikaw po ay patuloy na nagmimina ng Picoin, mainam na huwag muna itong ibenta sa sobrang baba.
Pero kung hindi ka na naniniwala sa project, okay lang din na mag-cut loss kung yan talaga ang tama para sa iyo. Ang mahalaga ay hindi ka po gumawa ng desisyon dahil lang sa emosyon, kundi base sa impormasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.